Share ko pala yung ito yung NITA exam study guide. So meron tayong review material nito. Actually 2011 nung nag-take kami ng exam, binibigay itong reviewer, no. Pero ang napansin ko dito, ito lang yung niya. Kung titingnan natin yung table of content niya, napansin mo, nag-start siya ng level 2. So, bakit walang level 1? No? Level 2, 3, and 4. So, ito yung certification ng ANSI or American National Standard Institute. Tapos, NITA is International Electrical Testing Association. So, study guide to para sa mga full member only. So, since na pumasa ako dito, binigyan ako nito ni Engineer George Sivalos. Siya yung NITA level 4 way back 2011. So, nandito lahat yung wala akong makitang ganitong document sa sa online. Talagang ito, mayroong mga guide dyan, pero hindi ko alam kung ma-download ba or kompleto ba. So ni-retrieve ko lang yung file na to, matagal na to. So what separates NITA from other testing company? We have two key issues. NITA accredits the company and certifies its technicians. So we promise clients that using a NITA member company assures quality. So to maintain the quality, it is very important for NITA to ensure that the presence of accreditation and certification of all its members. So chat na lahat ng members. So ito, basahin ko lang to ng So during a roundtable discussion concerning the NITA exam, the following points were made. So the NITA exam is not a book smart test but a field test. So hindi to pagalingan ng libro. So ito yung talagang sa field test tayo na sa perform ka talaga, technician talaga trabaho mo dito, saka yung pag-analyze sa electrical power system. So the test is based on the NITA specifications. No matter what formal education a person has, he will not know the specifics unless he has worked in the field. Using NITA specification, it is important to study the NITA specification. So talagang kailangan mo yung specification sa NITA talaga, hindi yung sa haba mo na ng project mo tapos ang dami mo ng experience pero yung experience ng project mo hindi siya NITA hindi siya ANSI NITA project specification, yung American talaga. Kailangan yung lahat ng mga pag-execute mo sa testing mula sa dead test hanggang live test or tinawag nilang static test or functional test, dapat naka-align dito sa NITA standard or NITA specification. Because NITA technicians are expected to have broad-based knowledge, it is important to study sections of the specifications that concern procedures not normally performed by your company. So, yung company kasi hindi talaga nila alam yung mga testing na yan. Kaya nung dito ako na-assign, nung nasabi ko na NITA specification pala tong project na to, nabigla sila sa mga binibigay kong mga testing kasi wala daw sa ibang project. Sabi ko, hindi ko alam yung mga project nyo dati kasi nga ako yung commissioning authority. So, I am well versed with this specification. So kailangan yung matuto, tinuruan ko sila paano. So may mga proper tayo ng proper execution sa testing. So in study session, it is important to review each sections of specification, understand the equipment on which tests are being performed,
and how tests are done. So, kailangan mo talaga malaman bawat equipment kung paano siya i-test at saka paano siya tapusin. Kasi minsan tinatanong ka, tapos na ba yung testing na to? Hindi mo nga masagot kasi hindi mo alam kung ano yung testing required sa equipment na yan. May mga equipment kasi na hindi mo alam kung applicable ba siya dyan sa testing na yan o hindi. Kasi meron tayong standard tinatawag na optional test. Ibig sabihin, meron lang tayong selective na pwede nating i-test. Yung iba, i-consider na natin yung factory test. Okay? So, ganun yan. So, the NITA World, the NITA World TIC Quiz is a good basis. Yung sinare ko dati sa Facebook, yun talaga yung TIC Quiz is a good basis for theory and can be helpful in studying. The questions and the quiz should not be confused with actual test questions. So, several of the questions are based on National Electrical Code. So, ang Philippine Electrical Code dito galing. Kaya, ang problema lang kasi sa Philippine Electrical Code, masyadong luma na yung niya. Wala nga, hindi mo nga makuha talaga yung pagdating ng criteria kung ano ba talaga yung tulad niyan. Bigyan kita ng sample sa earthing pa lang. Actually, malayo talaga yan. Dapat i-revise yan. Base sa, kahit sa NEC, magulo nga. Hindi naman siya magulo. Pero, ang criteria kasi dapat yung sinasabing not more than 20 ohms, mahirap kasi yun. Magkakaroon ka talaga dyan ng nuisance stripping. Kasi, kailangan kung pwede, base sa mga project na ko, dapat less than 5 ohms or 3 ohms ka talaga dyan. Yun ang maganda dyan. So, maraming mga standard din natin itong NIC kasi. Parang 25 yata ang no 20 ohms or 10 ohms. No greater than, mga ganyan. So, mataas masyado yan pagdating talaga na. Kaya pagdating ng operation, magkaroon ka ng mga nuisance stripping at saka mahirapan yung pagdating na sa operation. Kaya meron tayong dito na mga specialized talaga na mga testing agency, no. So dito field engineers often think that don't need to do calculations. However, they need to be able to answer questions in the field without calling a PE. The test contains no calculus or to analysis content. It contains only information that a technician uses in the course of his job. Pero mo yan. So, dito pa lang, makikita mo talaga na hindi kailangan ng engineering. Calculus is engineering, di ba? O sige, sabihin na natin, may calculus ka na math, mga imdas lang. Hindi naman yan calculus. Kasi pag sinabing calculus, pasok doon sa differential saka integral calculus. So, dito, pasok yung hindi ka engineering talaga kahit high school lang. So, one representative stated that he feels that the ICS study course is an excellent guide in the long run, but it is not a quick fix. So, it is a good course, and the technicians who have completed it seem to understand the equipment much better than those who have not. So, pag nakita mo dito, ang ibig sabihin yan, na may mga technician na hindi siya dumaan sa magandang kurso. Actually, i-share ko lang sa inyo. Sa totoo lang, meron akong nakasama din na engineering, no, doon sa Abu Dhabi dati. Engineering siya, sabi ko, kung gustong maging high paying salary, pasok ka sa commissioning. Ang sagot niya, alam mo, maganda pa yung education na. I-miss nga ako kasi RME pa siya. Pero alam mo yung sagot niya, ayaw niya niyang may responsibility, gusto niya ganun lang, yung parang foreman lang yata siya doon o charge hand. Kaya ganun, dito ko na-prove na yung education mo, na napakaganda yung napag-aralan mo, nakatapos ka, naka-license ka, pero hindi mo pinasok itong exposure ng testing, tatalunin ka talaga sa mga high school. Sahod niya, mababa lang kumpara doon sa mga technician na kasama ko. Kasi, pag naging technician ka ito, masyadong risky siya. Pero,
simula nung may connection kasi, nagtatanong-tanong yan sila sa akin kung ano yung mga dapat gawin. Kahit iba-iba na yung project namin. Kasi, hindi naman sila engineer kasi. So, ang ginawa na lang nila, nagtatanong sila kasi nasa harapan sila sa equipment. Hindi tulad sa school na nasa harapan ka lang ng blackboard. Yun ang problema dyan. Ang kaibahan sa blackboard kasi, blackboard lang. Itong nasa equipment, nasa harapan ka. Pag sinabi kang, nasa ano yung, nasaan yung Q1, yung fader 1, Q0, yun ang in-camera. Ganun. Pag mga simple lang, nasa harapan ka na. Ito yun. Napakaganda kasi ang memory ng tao, pag nakita mo yan, napakaganda ng ang ano yun, absorb ng knowledge. Kasi, sabi ko nga sa inyo, yung theory, napakalayo yun. Yung parang nagmaritis ka lang dyan sa gilid, wala kang makukuha dyan. Pero pag nagkwento ka na sa harapan mo yung isang object na pinagkukwentuhan mo, nasa harapan mo, nafe-feel mo, nahahawakan mo, iba yung experience na yun. Forever yun. Lalo na everyday nasa harapan mo. Tulad yan, nasa trabaho kami, everyday nasa harapan namin yung equipment. 10 years sa harapan mo lagi yung equipment na yan. Hindi mo ma-memorize yan. Kaya yan ang maganda. So, i-share ko lang sa'yo na itong practical experience, kahit napaka-risky ito, tapos araw-araw mong ginagawa, routine mo, ginagawa mo, safe, at saka nasa magandang specification ka, nasa procedure yung mga trabaho mo, routine, yun ang perfect talaga, yung perfect yun. Hindi yung ganito, ganyan. Alam mo, tulad yan, subukan mo nga, yung nakalimutan yung ID mo kasi kahit saan ilalagay. Pero pag mayroon kang sabitan ng ID, ng car key, hindi mo makalimutan yan. Makalimutan mo man siya, napakaliit ng chance. Kaya ang utak kasi natin, kamay, lahat ng parts ng katawan natin, mayroon yang mga memory. So, once nagkabuklod-buklod yan, yan ang pinakamagandang set ng routine. Okay? So, our company holds hourly sessions each week. So, choosing a specific topic to review, the representative states that this continuing education is excellent for all company technicians as a whole, not just the ones preparing for the exam, for it allows technician reinforcement. He states for us to put individual into a classroom, all day is taught, mahirap. But the 45 minutes blocks works well. So, one company has 7 to 8:30 sessions every Monday morning. So, for safety, status reports, and review. Alam mo, naalala ko dati, ang ginawa namin nung sa Anil pa ako sa Qatar, nag-aral kami alas 4 hanggang parang alas 4 to alas 5 every Thursday yata yun kung di ako nagkamali. Ang lecturer namin si George Sibalos, siya po ay professional engineer, State of Nevada. Siya po ay NITA level 4. So kung di ako nagkamali, MIT electrical testing yung ano niya, yung company. Napakaganda magturo. Sus, mismo. Pero chinecheck ko yung background ng education system ng US. Sabi ko nga sa inyo, 1 year lang yung engineering sa kanila. So, pag titingnan mo, 1 year lang yung 1 year lang yung engineering. Tapos 4 years yung electrical. Pero pag nag-explain sila ng paano nagkalawang yung rod, ganon, yung composition ng ras, talagang ma-miss ka. Ibang klase yung ibang klase yung nila education system. Dito sa atin, 5 taon. Pero ako sa 5 taon pinag-aralan, siguro ang liit man, yung 15% lang siguro nakuha mo doon ng mga gamit ngayon. Ang advantage lang kasi natin, marunong tayong mag-formula kasi yun naman talaga standard, mga Ohm's law, mga ganyan, napaka-basic. Power triangle, pagsosolve ng mga harmonics, mga ganyan, na may formula na, hindi ka naman, tsaka ngayon, computer based na.
So kung ganyan, mag-specialize ka dyan. Pero dito sa testing, dito sa pag-analyze dito, saka yung routine test, kailangan mo talaga to kasi saka everyday na sa site ka, talaga makuha mo. So itong ano na to, kaya pala sinusunod ng ANIL to dati. Kasi mayroon talagang study book. So ito yung sinusunod, yung 7 to 8. Ang sa amin dati, naalala ko, hapon kami nag-aral dito. Every 4 to 5 yata yun. 1 oras lang. Dito, 1 oras kalahati. So the review of NITA requirements in every section along with their own data sheets. So if all technicians are involved in these sessions are also assured that your company can provide uniform testing and uniform procedure for all clients, di ba? Kasi ang clients kasi namin yung Qatar Airways, tapos yung may representative doon na KIO ang doon saka yung Bictel. So matindi yung kaya yung first project ko, napaka-swerte kami nun. So inisip ko to dati 2010 na i-master ko to kasi may magandang future dito. Ayun, okay nga, tama nga yung ko. So ito yun. Owners and managers assess their technician in how to take a test. For example, before beginning the examinee should carefully read the front page of the exam. So this sheets suggests that the examinee read the entire questions, including all possible answers. Often, as in the field, the questions will provide several kind of right answers but only one best answer. So ito kasi parang medyo magulo talaga sa field kasi alam mo, halos lahat tama pero mayroong pinakatama niya. Kaya ito yung iba yung sa mga natin sa mga theory natin na talagang may mali, may mali tsaka may tama. Dito lahat tama pero mayroong pinakatama na sagot. So dito tayo So there is a procedure to challenge questions if the examinee believes there is truly a problem with it. So owners, managers should encourage their technicians not to frivolously challenge questions. A challenge that says, "I was not trained in this," or "My company doesn't do this," is not valid. Challenges such as "I don't understand the question" is only valid if more information is provided. What in the wording is confusing? So can you write down your questions based on the way you understand the question? Based on understand the questions, the exam committee reviews every challenge and provide a written response to the NITA office. This information is filled with the exam questions for future reference. So meron siyang mga reference dyan, dami. Ayoko nang basahin to kasi malabo-labo na yung So meron siyang mga overview lang naman to. So ngayon kasi, so ito na yung ATT, Certification Elements and Description. Itong ATT kasi, ito yung Electrical Test Technician. Hindi ka talaga engineer dito. So kahit engineer ka, technician pa rin yung mo dito, yung rule. Ibig sabihin nagka-conduct, nagpe-perform ka talaga. Hindi, pero engineering yung mo kasi napaka-taas nga ang qualification dito. Yung paggawa lang ng report. Kasi alam bakit? So tingnan mo. Dito makita mo na meron palang level 1. Pero pag nakita mo yung level 1, high school lang pala pwede dito sa level 1. So dito lang tayo. Ipakita ko lang yung profile of Electrical Testing Technician. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So ETT. So title, level, education and training. So pag nakita mo dito yung level, meron siyang level 1, level 2, level 3,
level 4. So, level 1 is a trainee technician. So, trainee pala ang level 1. Ang level 2, assistant technician. Level 3, certified technician. So, dito ako pumasa sa level 3. So, ang level 4, which is yung nagturo sa amin dati sa Qatar 2010, 2011, is a certified senior technician, level 4. So, ang education and training, ito yung mga qualification natin para makapag-take ka ng exam. So, pag level 1 ka, kahit high school, o itong tinatawag na parang parang education lang siya na general education ang tawag yata nila sa pero high school. So, sa level wala siyang requirement ng hours ng training. Basta high school lang siya. So, pwede ka lang yung level 1. Trainee technician siya. Kaya dito ako nagbase. Kasi nung nag-demand yung i-open ko lang sa inyo yung previous kong project. Nung nag-demand yung project namin na kailangan naming i-maximize yung mga technician. So, nag-suggest kami na mag-training na lang kami ng tao kasi ilan lang kami na engineer, tapos 35,000 na circuits, tapos nasa 500 to 600 na mga cabling, tapos mga SMDB nasa mga 700, tapos nata 2,200 ka mga panels. Paano mo yan? 300 ka MBLB switchgear. Di mo kaya pag ilan lang, 6 lang kami na engineer. So, pag engineer talaga mag-conduct, di mo makaya tapusin. Kaya ang ginawa namin, nag-suggest kami na sir, mag-training na lang kami ng mag-issue kami ng ID. Tapos, ayun, nag-training kami. Ang ginawa namin, minimum lang high school. Basta nakatapos siya ng high school, pwede na. Okay? Tsaka, nagawa ako ng certificate nun. Swerte nga yung iba na bigyan ko ng observation certificate. Diba? Marami na ibigay ko. Hindi ko nga mabilang eh. So, ayun, pag related experience, walang kinailangan yung level 1. So, related, none. Typical duties, none. Typical activities, so simple assess, simple measurement. Ito kailangan simple measurement. Marunong kang mag-check voltage 0 ka. Marunong kang mag-insulation resistance, continuity check, identify ng panel, mag-check ng mga load schedule, rating ng breaker, mag-identify ng mga panel mga drawing layout pagka dapat kaya. Tapos examination employer dito. Pag nakita mo employer lang, kaya dito ko sila ako kasi representative ako sa employer, ito talaga sinunod ko. Nabigla nga sila kasi bakit ako nag-issue ng observation certificate. Sabi ko sa NITA kasi binigyan kami ng observation certificate ng NITA level 4. So, since level 3 ako, pwede ako mag-certify ng level 2 sa level 1. Kaya ito sinunod ko. May nag-question ako na sa dati. Pero, ito yung ko. Ito yung binigay ko na explanation. So, employer, dito lang ako. Pag dito kasi, certifying organization na sa level 2. Certifying organization, 70% minimum score. Ito kasi, pag sinabing certifying organization, talagang training, na siya, mga certified training agency na siya, Kaya merong tinatawag na certifying body. Tulad dyan, yung NITA, certifying body sila. So, okay. So, ang level 2, kailangan na ng safety 40 hours, electrical 160 hours. Safety talaga, dyan talaga lagi yung safety kasi nagtrabaho tayo, life and property kasi nakasalalay dyan, hindi basta-basta. So, pagbasahin mo to isa-isa, dami. Dito ako pumasa sa certified technician level 3. So, safety requirement 24 hours, additional electrical 240 hours. Ito kinuha namin to nung nag-aaral kami doon. Kung maalala ng mga kasama ko kung nanood dito na pumasa rin, pero yung iba nag-TIC2 yata yung iba doon. Pero kami, TIC1 lang kami. Capable of supervising level 1. Ito natin, levels 1 and 2. Routine.
routine and moderately complex projects, record keeping safely of others, switching, evaluation. So pag sinabing switching, yun na yun, mga operation, maintenance, testing, lahat ng switching yun. Pag evaluation, nag-evaluate ka ng mga record, test report, pwede technician, in-evaluate mo lahat ng doon. Lockout, tag-out, dapat kapisado mo yung lockout, tag-out. Grounding system, test for the energized, medium voltage equipment performs moderately complex tasks. Interacts with other skill. Itong interacts dito ako laging, buti hindi ako high blood. Pag sinabing interacts, pag sinabi mong mali sila, mali talaga. Kaya natawa yung kasama ko dahil sabi ko, pag sinabi kong mali, pustahan kami agad ng 1 month sahod eh. Sabi ko pag lalo na sa mga testing na sure ako na hindi mangyari dahil sa mga minsan kasi yung mga kasama namin pinipilit niya na ginawa daw niya yan, okay daw sa site. Sabi ko hindi mangyayari yung ganyan. Sabi ko lalo na kung alam ko talaga yung trabaho, saka alam ko hindi mo mag-trip yan kahit pa yun, lalo na may mga injection na nangyari nakaraan, nag-inject daw siya ng 250, nag-trip daw, ganyan yung time. Tapos sabi ko hindi mag-trip yan kasi nga ipo-project mo yun eh. May mga TCC kasi, may mga bagong sibol kasi na makipag-argument pa na ano sabi ko minsan kasi ayaw ko nang makipag-interact. Tapos ang kulit, sinabi ko na hindi nga pwede yan. Kung gusto mo, punta natin sa site, perform natin, pero pustahan tayo ng sahod 1 month. Atras na siya. So, yun. Kasi may mga tao talaga na mataas talaga yung kaya ako, ayaw kong pumunta naman ng site. Pag pupuntahin mo ako ng site, para lang i-prove ko na ganyan ang mangyari. Tapos alam ko na ganito na ang mangyari. Sabi ko, sige, punta tayo, pero pustahan tayo ng 1 month salary. Pag napildi, talo ako, bigay ko sa yung buong sahod. Kaya naniwala na siya. No. Kasi minsan ginagawa kong biro na lang, pero ko lalo na tatlo silang hawak kong kontraktor, tapos ganyan-ganyanin ka na basta wala na. Ngayon hindi na nga sila umimik eh, kasi ayaw ko kasing mga ganyan, yung lalo na kung minsan mag-explain ako tapos tanungin ko muna, alam mo ba itong ganito? Hindi. Ba't ba ako mag-explain? Hindi mo pala alam. Kasi ganito yan. Una nga, minsan mag-start ako ng explain tapos masyadong technical. Tanungin ko muna, ano ba natapos mo? Ka ba? Engineering, ganyan? Wala daw. Paano natin ma-explain to? Mismo nga engineering, hirap nga dito mag-explain yung mga loop impedance na bakit daw bagsak, anong gagawin. Tapos sabi ko, alam mo yung loop impedance? Hindi mo pa nga alam eh. Nagtatanong ka na kung ano. Sabi ko, gawin mo na lang yan. I-check nyo ba may mga loose connection dyan, mga earthing. Kasi sabi ko nga, sa earthing natin bagsak na. Hindi tayo papasa dyan, ayaw mong maniwala. Tapos ngayon, kinandak nyo, bagsak nga. Mga ganyan, dapat mahirap na yan eh. Kaso nga, siyempre, gusto natin din silang parang kailangan mo rin silang parang pakita mo talaga na mali sila para ma-realize sila. Pero sa'yo, kung lagi na lang, minsan pangalawa, sige, pinabayaan ko, bigyan ko siya ng chance ulit. Sige, i-check natin. Pero alam ko bagsak na yun. Sige, gusto pa rin na yung tapos ngayon bagsak. Tatong na naman, anong gagawin? So, ito gagawin nyo. Too much. Wala. Sabi ko nga, pag nagka-problema, pag bagsak na yung earthing mo, lahat bagsak na yan pagdating sa loop impedance. Kaya pag nag-umpisa kayo ng commissioning, una, i-check nyo anong klase ng earthing. TNC ba? TNCS? Meron tayong mga TNS. Kailangan alam yan. Kasi suppose, ano yung mga requirement dyan? Mga network testing na resistance. Kasi pag di nyo nakuha yan, yun yung reference mo kasi. Pagdating mo sa dulo, fault impedance, mga fault loop impedance, bagsak ka na talaga dyan. Okay. So, mahaba pa yata to, pero dito ko nakikita. Mga exam to. Gandang anito eh. Pero, siyempre, mga exam to.
Grabe talaga yung ginawa ko nung panahon, no? Sinusolve ko pa tong mga ganito, pero ngayon ayaw ko na. Wala na. Babay na. Okay, thank you.